Bakit nga pa babagsak ang mga global investments, markets, and indices sa ngayon? Tara't pag-usapan natin yan sa video na ito. So yun nga mga traders, no, ngayon na lang tayo nakapag-vlog dahil ako po ay nagpag-giveaways, nagparapol, tuloy-tuloy pa rin po yan hanggat di natin kino-close. Okay, pag-usapan na natin. Ito nga pong mga nakaraang araw, nakaraang linggo, nakaraang buwan, talagang bloody market po tayo. Ibig sabihin, hindi lang yung mga equities, hindi lang po stocks, hindi lang po ibang investments, kundi yung mga alternative investments katulad ng crypto, mga yan, NFT, ay talagang bumababa rin po, nagka-crash. Bakit po kaya? Actually, syempre, may marami po yung mga fundamental reasons, fundamental factors, at syempre sa technical analysis, it's been downtrend na since months ago. Opo, no? Sa mga crypto, yan po, sa mga tinatawag po natin sa US stocks, hindi rin nakaligtas. So ngayon, ano po yung mga factors na yon? Hindi na po natin dadamihan, pero pagbibigay po tayo ng tatlo. At number 1 po, ito yung tinatawag po natin na yung employment rate po sa US, no? Or yung unemployment doon. Grabe, nagbawas din po sila ng workforce, no, yung manpower. So hindi po maganda yung mga data and numbers po na nakalagay doon. Kaya naman syempre naapektuhan po nito yung productivity ng isang bansa and yung workforce and manpower po nito. That's number 1. At number 2, ito po yung tinatawag natin na cut rates po ng Federal Reserves, no? Ibig sabihin po wala pa masyadong cut rates kasi mataas pa po yung kanilang inflation rate sa bansa nila. So yung interest rate mataas din. At kapag mas mataas ang interest rate, ibig sabihin po nito mas mataas humiram ng pera, lalo na yung mga big businesses, millions of dollars po, no, to billions of dollars ang pinag-uusapan natin. Kaya may malaking epekto ito sa kanilang ekonomiya. Okay, hindi po gusto ng mga investors sa equities yung matataas ang interest rate. Okay po? So that's number 2. At number 3, ito po yung tinatawag natin na global disruptions, no, mga geopolitical issues, geopolitical tensions, mga gera, na yan po kahit na walang gawin yung isang bansa, may industriya to or ekonomiya, maapektuhan nun. Okay, so kaya ibig sabihin po nito, marami talaga ang global issues, global factors when it comes to economy and business sectors. Alam nyo naman po yan. Kaya naman nakaka-apekto talaga. Plus, yung recently na marami ang mga companies na nag-panic selling, panic sell-offs. Ibig sabihin po nito, binenta yung napakaraming holdings nila ng mga Bitcoins and Ethereum. That is why yung market talaga nag-crash sa ano po, no, sa crypto market. Ganun din po sa stock market. Ang hindi kasi magaganda or negative talaga yung mga statistics and data na nilabas po, no, base doon sa mga sources po. So kaya naman sa tingin nyo guys, no, grabe bumaba na nga yung S&P 500, yung tinatawag po natin mga indices, yung Bitcoin din, grabe ang binaba, no, in the past 1 week, 20 to 30 plus % minus, no, ang binaba nito. Pero ngayon nasa 20 na lang at current price or at current level. So sa tingin nyo mga traders, hanggang kailan pa kaya bababa itong crypto, itong stocks, yung mga iba pang investments, ang mga hindi naapektuhan, yung mga gold, di ba? Yung mga iba't ibang safe haven asset classes. Yan naman yung pag-uusapan natin sa mga next other videos. Pero nakakapag takot nga is yung magkakaroon ba talaga ng global recession? Sa tingin nyo lang po, sana po in Jesus name hindi, pero ano sa tingin nyo mga traders, no? Grabe kasi yung mga problema, issues na naapektuhan nito yung mga businessman, investors. So sana po hindi. Pero kayo guys, no, I just want to know your thoughts. God bless po.